Matapos hindi umubra sa bangis ni Duterte, Hontiveros nag-walk out sa hearing, Digong ang nagwagi. Syempre alam ko napanood yun na to mga katunay, di ba, yung hearing ni Digong sa Senado. Pero ito yung mga comedy moments ni Honti na nangyari, na masaklap na nangyari sa kanya kay Tatay Digong. Ayan kasi, di ba, ang sarap mangarap, no? Yung tipong lagi mong hinihiling kung kailan bababa si Digong sa Senado para maimbestigahan mo. Pero ganyan ang nangyari sa'yo. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Showbiz Fanatics. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na atin sa atin ni Showbiz Fanatics at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Matapos Digong mapahiya at tila ma-contempt ang former president na si Rodrigo Duterte, controversial senator na si Risa Hontiveros napabalitang nag-walk out at hindi na tinapos ang nasabing Senate hearing dahil sa di umano'y hindi kinaya ang presensya ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Isang malaking sampal nga raw para sa senador na si Risa Hontiveros ang naging kahihiyang sinapit nito sa kamay ng former president na si Rodrigo Duterte nang hindi palagpasin ang lahat ng katanungan ng senadora at harap-harapang panindigan ng naging plataforma ng dating Pangulo na kahit raw pa ulit-ulit siyang maging presidente ng bansa, gagawin niya pa rin na tugisin at ubusin ang mga kriminal, lalo na ang mga durugista. Kasi hindi na siya nadala. No? Kita naman, nakaharap niya na yung anak, si VP Sara, dyan sa Senado, di ba? So, kay VP Sara pa lang is nasoplak na siya. Ngayon, di ba? Gusto niya naman makaharap yung ama. Kung sa anak nga, ganun ang inabot mo. Sa tatay pa. Si VP Sara nga, medyo may respect pa siya ng konti sa mga kausap niya pati kay Honti. No? Siyempre, pipiliin mo pa si Tatay Digong. Aba O yan, ngayon, pinagbigyan ka. O so, ano ngayon? Diba, wala ding nangyari. Tsaka, rekta talaga yung mga sagot ni Tatay Digong, no? Sinasabi nga ng iba na sobra naman yung mga nagiging sagot ni Duterte. Sobra yung mga nagiging sagot niya na ganitong tao, na talagang inaamin niya na ganito, ganyan, na may pinaslang ganito. Alam nyo kasi, no, prangka si FPRRD. Diba? Ganyan yung mga taong prangka, hindi plastic, hindi pa ikot-ikot. Kaya nga yung sinasabi ko, mas gusto ko nang sumimpatya sa mga taong ganito, na totoong tao na ipinapakita ang tunay na kulay niya sa nagtatago lang. Ang ganda-ganda na suot, ganun pala, yung panloob, ay naku, sunog na. Sunog! Diba? Mas nakakatuwa yung taong ganito na pinapakita kung sino yung tunay na siya. Diba? At yung tunay na ginagawa niya talaga. Diba? Doon nga lang sa sinabi kay Honti na hindi ka humawak ng mga syudad. Parang sampal na sa kanya yun. Siyempre, senador ka na senador ka lang Ay, siyempre, senador ka. Yan lang naman ang naging ano mo. Pero yung humawak ng syudad, yung magkaroon ka ng problema, salubungin mo lahat yun, hindi mo na experience yung ganun. Kaya kung tutuusin, lahat ng mga tinatanong ni Honti, no, hindi niya na-experience lahat yan. Ang ibig kong sabihin, hindi niya na-experience, hindi tama sa Tatay Digong hindi siya humawak na syudad, kaya hindi siya naaapektuhan sa kung anong pinatupad ni Tatay Digong. Ang iniisip niya is mali. Mali yung ginawa ni Tatay Digong. Syempre, ikaw, wala ka naman, diyan ka lang sa Senado, nakaupo ka lang. Diba? Kaya nga minsan, Honti, bumaba ka dyan, tapos tumakbo kang mayor. Para malaman mo yung problema talaga ng bansa. Kasi dyan, hindi mo malalaman yung problema ng bansa Ang iniisip mo lang yung problema mo Yung galit mo sa mga Duterte Diba? Kaya hindi mo na iintindihan talaga lahat ng nangyayari. Sa nasabing public hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, tila hindi lamang nagpalakpakan, kundi naglapitan pa ang mga senador sa former president na matapos ang Senate hearing maliban sa senador na si Risa Hontiveros. Ay Diyos ko, ambisyonin pa ba natin lalapit yun?
ito sa pagpapatunay na marami pa rin ang nagmamahal at nasabik sa former president nang dumali ito sa Senate hearing kung saan patuloy na dinidinig ang mga aligasyon laban sa kanya. At saka nakita natin yung respeto ng mga senador kay Tatay Digong. Nandudun yung respeto nila na sinasabi si Honti lang daw ang nakipaglaban kay Tatay Digong, si Honti lang daw ang tinapang magtanong. Alam nyo, para sa akin, wala na silang dapat itanong yung mga senador kasi alam na nila yung sagot. Si Honti kasi tinatanong niya is, paano naman yung mga na ganito, naging biktima ng ganito? Meron pa nga nagsabi sa comment. Nire-respeto ko yung comment niya. Paano yung 14 years old daw or ilang taon pa yon na naging biktima sa war on drugs? Na nadamay. Alam nyo, ito lang sasabihin ko Sa tingin nyo ba 100% si Tatay Digong ang talagang gumagawa nun? Siguro doon sa mga nagpapakalat ng masamang bisyo, siguro totoong siya yun. Siya ang nag-uutos nun. No? May maaaring ganun. Pero alam nyo, doon sa mga inosenteng nadadamay, sa tingin ko, hindi sa kanya galing yun. No? Yun yung mga tao na gustong sirain ang war on drugs ni Tatay Digong. Halimbawa, di ba? Paulit-ulit kong sinasabi. Halimbawa, nagagalit na ako kay Tatay Digong. Halimbawa, pero hindi ako galit dyan, Kakot ko lang dyan. De, halimbawa, ako yung nagpapakalat ng bisyo. Di ba? Baka pauli ako sa pulis. Sobra na tong si Duterte. Grabe na yung ginagawa. Napeperwisyo yung hanap buhay natin. So, ang gagawin nila is maiisip nila na sirain nila yung war on drugs. So, gagawa ako ng matinding issue. Yung mga inosente is pagpipipikpakin namin. Ganito. Itumbayan. So, syempre, sa kainitan ng war on drugs, mababalita doon na, nadamay dahil sa ginawa ni Duterte, na hindi nila alam na ang gumagawa doon sa mga inosenteng nadadamay yung mga taong gustong sirain yung war on drugs ni FPRRD. Gets nyo? Diba? Ayun lang yun Common sense. Pairalin nyo ang isip nyo, patakbuhin nyo. Diba? Hindi yung tutulog-tulog sa pansitan, napakahirap ng ganun. Yung programa nito kontra droga na siyang tila di umano'y damay raw sa mga extrajudicial killing na dapat maimbestigahan ng ICC. Ngunit ang isa sa mga pinaka-kontrobersyal na parte ng Senate hearing kahapon kung saan tila hindi umano ipinalabas ng mainstream media ang naging paghamon ng former president sa senador na si Risa Ontiveros na dapat raw ay ubusin nila ang mga tanong laban sa kanya at nang hindi na maging paulit-ulit pa. Pang-real talk pa ng former president sa controversial senator na si Risa Ontiveros, hindi siya aalis sa Senate hearing na ito kung hindi nila uubusin ang mga katanungan laban sa kanya. Mantakin mo, sinabi niya nga kahit abutin ng alas 5 ng madaling araw. Ang tindi ni Tatay Digong no? Sige, tanong lang kayo dyan. Walang uuwi. Tapos bitawan ng former president ang mga salitang ito, tila natulala na ang senadorang si Risa Ontiveros at tila napabalitang nag-walkout pa sa nasabing Senate hearing. Panoorin siya yung sumuko no? Dati hindi siya sumusuko, tanong siya ng tanong kung sino yung mga nakakaharap niya no? Ang controversial video ng harapan ni Senadora Risa Ontiveros at former President Rodrigo Duterte kung saan tila napahiya ang senadora nang hindi siya urungan ng dating Pangulo matapos ang mga akusasyon laban sa kanya patungkol sa war on drug nito na sa katunayan sinang-ayunan ng majority ng mga Pilipino. Yes. Sa matapos ang termino ng dating Pangulo. Mga senador, kitang-kita sa kamera na humahanga pa rin kay former President Rodrigo Duterte matapos sabay-sabay na pumunta sa kinauupan nito matapos ang nasabing Senate hearing. Panoorin! Nandun pa din yung respeto For today, for the record, bakit tinawag sa inyo ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? Tama nga naman yun, layo-layo ng pinanggalingan ni FPRRD, Davao. Tapos dinayo pa kayo dyan, tapos ganyan lang yung tanong nyo. Bigatan nyo pa.
Ayaw umalis. Ano ba? Ayaw umalis. Showbiz pa. Mr. Chair? And I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na papaulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. I am nabubuhay ako sa retirement pay ko. So, nabubuhay si Tatay Digong sa retirement pay niya. So, ang ibig sabihin, no, kung ano lang talaga yung nakuha niya, yun lang ang pinakinabangan niya. Hindi natin siya nakikitaan ng pagkaaluwal ng buhay, hindi katulad ng iba, no? Yung mga dumaang presidente, alam naman natin, na medyo maaluwal ang mga buhay, may mga pa-travel, mga ganito, kita naman natin. Pero si Tatay Digong, as in nakikita naman natin sa dalawang mata natin na napakasimple lang ng buhay niya. At alam naman siguro ito ng mga taga Davao, kung sino man yung mga Davaoeños dito na mga katunay natin. O, paki-comment mga katunay, ano ba ang nakita nyo kay Tatay Digong simula nang natapos siya sa kanyang termino sa pagiging presidente? Anong buhay niya dyan sa Davao? Diba? Nakita nyo ba na naging maalwal si Tatay Digong dyan? Nakita nyo ba na masyado siyang bonggang-bongga? Diba? Kung para sa akin, nakikita ko kung ano si Tatay Digong nung mayor siya, nung naglingkod siya dyan sa Davao hanggang sa maging presidente siya, hanggang sa matapos sa pagiging presidente, ganun pa rin sa pagbabalik niya. Diba? Pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Ay, Tatay Diggs, may nagsasabi nga sa iyo kaya mo daw pinatupad yung war on drugs kasi meron ka daw mga kakompetensya. Ano si Tatay Digong nun? Loko-loko? Diba? Naggagawa siya ng war on drugs tapos yung mga kakompetensya gaganunin niya. Sasamantalahin niya. Hoy! Sa nagsasabi ng ganon, diba? Hindi na ganon ang gagawin ni Tatay Digong. Ang unang-una niyang gagawin is hindi na siya bababa sa pagiging presidente. Diba? Siyempre, kapag bumabasa sa pagiging presidente, mahahalungkat yun. Mahuhuka yun. Diba? Kailangan proteksyonan niya yung pangalan niya. Tanga ba naman siya para gawin niya yun? Diba? Abogado yan, matalino yung si Tatay Diggs kahit sa sanggano magsalita yan. Nakikita natin yung talas ng isip ni Tatay Diggs. Diba? Ngayon gagawin niya yung ganon? May negosyo siyang ganon na bisyo? Aba, wow! Diba? Yung iba nga dyan diba? Nagpapakalat ng mga tsa-tsa para magkaroon ng prime minister, walang babaan sa pwesto. Kaya-kaya naman gawin ni Tatay Digong. Tapos sinasabi, nako si Digong, yung unang-unang nag-ano ng tsa-tsa. Diba? O sige, pagpalagay natin, siya yung unang gustong magkaroon ng tsa-tsa, ganun. Tinuloy niya ba? Pinilit niya ba? Nagkaroon ba ng People's Initiative nun? Namigay ba siya ng mga ayuda sa mga tao nun para pumirma? May ginawa ba siyang... Wala, di ba? So kung ano yung naging desisyon ng taong bayan na ayaw nila nun, is pinakinggan niya. Yung iba nga ayaw na ng taong bayan, ayaw na ng Senado, pinipilit pa di ba? Namimigay pa ng mga ayuda, parang lagay, parang gano'n. Si Tatay Digong, kung ayaw ng mga taong bayan, ayaw din niya. Di ba? Sinusubok niya lang, sige, sulong natin to kung gusto nyo. Ayaw ng taong bayan, di wag. Ganon siya ka-cool. I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maaari lang, tapusin natin ito. Tanongin na lahat. Huwag na tayong umalis dito. Thank you. Huwag na tayong umalis. Mukhang maraming bawang pagkain sa Tatay Digong dyan. Tama nga naman yun. Alayo ng biniyahin ni Tatay Digong. Huwag na kayo magtitipid ng tanong. Itanong nyo na lahat, yung huwag nyo pabalik-balik. At syempre, isa pa, di ba, may edad na si Tatay Diggs, no? Huwag nyo na pagurin sa biyahe. Mga lolo. Di ba? Kaya dapat itanong na kung ano dapat itanong. Salamat kayo, Mr. Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito sa Huwag tayong umalis dito sa Ano talaga si Tatay Diggs talaga, no? Ang kulit talaga. Umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas.
Huwag tayong umalis dito, tapusin natin. Diyan na tayo mag-almusal. Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Sige, Senator Ontiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa 3 high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, congrats Superintendent Padilla, job well done. Pero grabe ang ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he's lying. I do not know him and I do not have to congratulate this policemen and soldiers. Trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Magtrabaho kayo dyan. So you do not... Tama nga yun, no? Siyempre, pulis ka. Sundalo ka. Alam mo yung gagawin mo. Di ba? Hindi na yung parang, ano pa. Parang yun sinasabi ni Tatay Digong. Trabaho niyo yan, gawin niyo yan. Laga. Sir, na tinawagan niyo si Senior Superintendent Padilla. I only congratulate people with itong mga police na graduate with honors kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero mag-congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung... Sumagot na Tatay Digong. Suplado. Ano kaya, no? Magsama sa investigasyon si Sara Duterte at si Tatay Digong. Hindi, one time lang. One time lang. Tag team. Siguro maaaning lahat ng mga magtatanong sa kanila, no? Ano kaya yun? Ano kaya mangyayari, mga katunay? Graduating with honors sa academy, pero yung EJ case sa war on drugs kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya ma'am, huwag tayong umalis dito sa kwartong ito hanggang matapon. Gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, bakit ano ba? tinawag ninyo ako dito tapos yan lang ang huli ninyong Tinawag si Atty. Panelo. Sabi na Atty. Panelo, ano, ha? Papagurin yung Tatay Diggs, tapos ganyan lang, ha? O, ano ngayon kayo? Gusto niyo siyang papuntahin dito, ha? May mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Ikaw yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So, mas okay kung pakain sila? Hindi. Tama si Tatay Diggs doon. Sa tingin nyo ba kapag nakulong yung mga yon, no? Ayun nagiging layunin ni Tatay Diggs parang ganito eh. Kapag nakulong yung mga yan, may posibilidad na makalaya yan. Kapag nakalaya yan, maaaring bumalik pa uli yan. 'Di ba? Babalik yan. Oh, ngayon nga may mga nagbabalikan eh. Oh, yung tanong ni Hontiveros is sinasagot na ngayong taon na to. 'Di ba? Nung nawala na si Tatay Digong, nung natapos na ang termino, hindi na dapat tinatanong ni Hontiveros yan. 'Di ba? No, bakit pa sila dapat mategi? Eh kailangan naman silang ikulong. Yung tanong niya is sinasagot na ngayong panahon na to. Hindi lang si Tatay Digong ang dapat sumagot doon. Dahil sinasagot na ng panahon ngayon. Nakikita ni Hontiveros naman siguro na nagbabalikan na ngayon. 'Di ba? Di ba? Yung mga nakakulong lumalaya na. Ala nga naman sasabihin mo, nakakulong yan, lumaya na, magbabagong buhay na yan. Di ba? Yun yung nagiging punto ni Tatay Digong. Sinasabi niya, kaysa ipang papakain ko dyan sa mga yan, syempre, alam naman natin, gobyerno pa rin na nagpapakain sa mga preso. Syempre, nandiyadyaan yan. Kaban natin yan. Diba? Ngayon, yun sabi ni Tatay, ba't ko pa papakainin yan? Kaysa ibigay ko pa dyan, is ibibigay ko na lang sa taong bayan, pambili ng bigas. Diba? May punto si Tatay Digong doon. Kasi yung iba, pagpalagay natin, sige, nahuhuli yung iba, bumabalik.
bumabalik sila eh. 'Di ba? Dahil nadudoon yung kita, malaki ang magiging ano nila, 'di ba? Pero may iba din siguro na nagbabago, pero hindi natin masabi, 'di ba? Yung mga maliliit na mahuhuling ganon, na maaaring magbago siguro. Pero yung mga malalaking tao na mahuhuli, sa tingin nyo magbabago yun? Lalo na kung milyones ang kinikita nila ron, di ba? Sa pelikula pa nga lang, nakikita natin eh. Nakukulong yung mga mayayaman eh. Di ba? Napapakulong ng mga, di ba, sa pelikula. Tapos nakakalaya, sila pa yung mayabang, bumabalik pa rin. Tapos gumagante. Hindi siguro nanonood ng pelikula si Honti. So, thank you for making that of record. Alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. yes, Mr. Yun Chair. ang gusto nilang mangyari. Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayo mag-investigate. Doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang hilahin punto kita, lang ma'am. nito, Hihilahin kita. Hihilahin. Drag me to hell. Natito ako sa reaksyon ni Atty. Panelo eh. Lakas. lang nito ay nung magsisimula ang anumang police. Siguro si BP Sara nanonood dito, tawa ng tawa. Tatay ko pa. Kinukulit mo operations, drug-related police operations, supposed to be, at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operation. Naiinis na si Ontiveros. Mayroong continuum of force sa pag-implement ng police Nawawala na sa focus. operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kayo. Kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Mr. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon, ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Iniintay ni Tatay Digong, kasuhan nyo daw siya kung gusto nyo kasuhan. Kung mali ang ginawa niya na protektahan ng taong bayan, kasuhan nyo siya. Di ba may kaso na bang ganun? Pinapakulong kita dahil sa pagpoprotekta mo sa mga taong bayan. Kasuhan nyo si Tatay Digong. Matagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila nakapile ng kaso. Mr. Chair, another addition to the list. Si Panelo. Natatawa talaga ako kay Panelo. Kay Panelo ako natatawa sa reaction. By the minute. Okay, for the record, Mr. President. Wala, Mr. President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin eh. Yung nakaitim doon sa likod, pinipigilan niya tumawa. Huwag na tayo magdrama dito. Tapusin na natin itong istorya na ito dito sa Pilipinas. Yung mga senador nananahimik na lang. Tignan mo si Kuya. Yung kalbo. Gusto niya tumawa, nakangiti na siya. For the record, Mr. President, sinaawa ako dito sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako akin mind and mind alone. Pag nag-inutusan ko ito mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, Mr. Senator, yan sila, naging chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila, ang mga police na pumasok ng kidnapping, alam nila yung police nila, pinatay ko. Dinami niya talaga. Nakita nyo mga kabayan, yung dininig na hearing, no? Ng Blue Ribbon Committee. Suplak si Risa Ontiveros. Palakpakan mga kabayan. Ang mga taong nandun. Ganyan yung mga natamemi lahat. Kita naman natin yung mga senador, no? Talagang tahimik lang sila.
Kahit ako natatamimi ako eh. Tatay Digong nagsasalita. Mahirap pasukan talaga eh. Diba? Talagang may sagot talaga siya sa'yo eh. Yung sagot niya hindi basta-basta sagot, masusupalpal ka talaga eh. Diba? Then mga kabayan, wala na sa posisyon. Kita ninyo kung suportahan ng taong bayan. Oo. Kami pa mga kabayan sa labas ng sa labas ng Senado. Oo, inabangan siya ron. Grabe, nakita ko yun kay Sir Don Mar. Ating Pangulo. Diba? Sa video ni Old School Pinoy. Ayun. May paninindigan, merong salita mga kabayan na, ano sabi niya? I and I alone. Kahit magpapresyo siya mga kabayan. Diba? Ganyan ang Pangulo. May paninindigan, matapang. May paninindigan mga kabayan. At mararamdaman mo ang suporta ng taong bayan sa kanya. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Fanatics. At syempre natunghayan natin kanina yun doon sa Senate hearing, yung mga lap trip ko kay Tatay Digong talaga, pati kay Attorney Panelo. Mga simpleng galaw ni Attorney talaga ako natatawa. Ayan, syempre kayo mga katuna, yun ang masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.